masaya ako dahil pakakasalan mo yung babaeng gusto mo at ang gusto ko para sa'yo. Kamusta nga pala yung kaso ng anak ko? Na-review niyo na ba? Meron kayong dapat malaman. Ano yun? Pinag-aralan namin muli kung may kinalaman si Dolores sa panginginap kay Lisa. Malaking posibilidad na inosente siya. Huwag ka nang umasa kay Victor. Huwag ka nang umasa na mabubuo pa pamilya niyo. Dolores, ikakasal na siya. Kinalimutan ka na niya, kaya sana kalimutan mo na rin siya. I'm sure parating na si Victor. Ma'am Claudia, kanina ko pa siya tinatawagan. Hindi siya sumasagot. Tita, baka umurong na sa kasal namin si Victor. Sana tama itong ginagawa ko, Diyos ko. Araw ng kasal ko pero nandito ako. Umaasa na sana may chance pa kami ni Dolores. Hindi ako umaasa na maiintindihan mo ko. Dahil kahit pamilya ko, hindi nila naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan ko. Dolores, kahit hindi ka na ni Victor at ni Elisa, hindi mo naman kailangan mag-isa. Dolores, andito ako. Dito lang ako para sa'yo. Mali ito. Kakasal na ako kay Isel. Bago ko nalaman ang tungkol kay Dolores. Buong loob ko napakasalan si Isel. Masaya ako sa kanya. Siya ang babaeng gusto kong makasama ang buong buhay ko. Hindi si Dolores. Siya ang dapat balikan ko. Gusto ko sanang burahin si Victor sa puso ko. Kung pwede lang bilisan ng oras para makalimutan ko siya. Dolores, tutulungan kita. Alam ko nasaktan ka sa mga sinabi ko tungkol kay Victor. Pero sinabi ko lang yung para matauhan ka. Dolores, hindi kita sasaktan. Kaya sana ako nalang piliin mo. Ako na lang. Pwedeng umatras si Victor sa kasal namin. Paanong negosyo ko? Paanong pamilya ko? Huwag kang mag-alala. Matutuloy rin ang kasal. But where the hell is he? Bakit hindi pa siya dumadating? Excuse me, ma'am. Wala pa po ba yung crew? Nasaan ba si Victor? Cannot be reached, tita. Okay ka na ba? Dolores, seryoso ako sa sinabi ko. Sana pag-isipan mo mabuti. Sige, salamat, Rex. Yun ang itsura nun. Ano nangyari? Karoon lang kami ng konti pagkatalo kanina. Pero okay na. Sige. Oh, ayan si Victor. Victor, bakit ngayon ka lang? Kanina pa nagwawala si Zel.
Akala niya you stood her up. Saan ka pa nagpunta? Hindi importante na malaga, dito na ako. Dito pa tayo. Let's go, let's go, let's go. I do. Victor, do you take Isel as your wife to have and to hold from this day forward? For better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health. Hindi ko boyfriend si Rex. Kaibigan ko lang siya. To love and cherish until death do you part. I do. From this day, I now pronounce you husband and wife, and you may now kiss the bride. Nagdadamiso? Masaya kaya talaga si Ma'am Victor na kinasal na sila ni Aling Isel? Mukha naman. Ang gaganda kaya nung smile niya sa mga pictures nila. Tulad niyan, oh. Ang peke kaya, tingnan mo, yung bibig lang yung nakangiti, pero yung mata hindi. Hindi siya masaya. Eh kung kay Chang Dolores na lang siya naikasal. Ay! Ikaw ang bata-bata mo pa, napaka-intrigero mo na. Matagal nang tapos ang lahat sa pagitan ng Chang nyo tsaka ni Victor. Maganda na yung nakamove on na sila. Lahat ng taong nasasaktan sa pag-ibig, lahat yan umaasang makahanap ng tamang tao para sa kanila. Tatanda mo yan, Tom-Tom, ha? Kaya si Victor, maging masaya na kayong tumahimik na siya. Kaya yung Chang nyo, masaya na yung kay Rex. Tumahimik ka, ha? Patayin nyo na yan, nandiyan na yung Chang nyo. Bakit? Wala po. Chang, sabi ko yung ganda niya. Ako pa niloko Kayo mo. ngayon, Chang, ha? Tay, punta lang po kami sa tambayan. Sige. Sige, tayo. Ikaw na, Mr. Suave, Brad. May mga pakilig-kilig pang nalalaman na ganun. Eh, yan naman ang gusto ng mga babae, di ba? Eh, piling mo naman makukuha mo si Dolores sa ganung paraan. Kasal na si Victor. Kaasa pa ba siya doon? Ako na lang ang lalaki sa buhay niya. Wala na siyang babagsakan kundi ako. Alam mo, Rex, huwag ka masyadong kumpiyansa. Subok na yan si Dolores, hindi yan basta-basta bumibigay. Mas matigas pa puso nun kaysa sa pandesal ng tenga ng 1 linggo. Ika nga, walang matigas sa pandesal sa mainit na kape.
Lalambutin ang puso nun para sa akin. Ilang iyak pa. Sa akin na yung babaeng yan. Bago ah. Salamat po. Thank you. Thank you po. My dear, you are the loveliest bride I've ever seen. Thank you so much, Tita. Or should I say, Mama? Of course, it's about time. Thank you. Hi, finally. Finally, you're a Grison. Yes. Welcome to the family. Care for drinks, ladies? Hey, Mama, I want you to meet my cousin, Attorney Franco Gomez. It's a pleasure to meet you. Finally, nakita ko na rin kayo. Narinig ko sa business world, Doña Claudia. Really? Oh, Mama, just in case Victor hasn't mentioned to you yet, si Attorney Franco ang nag-aayos ng investment ng anak mo sa company namin. You see, madam, hindi lang gusto nilang maging life partners, kundi business partners din. Why not? Boto naman ako sa ginawa nila. And so, this officially seals our business partnership. Yes. Congratulations. Thank you. Congratulations. Excuse me, I'll just mingle. See you, Mama. Bruce, sayang wala ka dito. Pero sige, salamat sa pagtawag mo. Mag-ingat ka sa US. Bye. Was that Bruce? Oo. Kinakamusta ka niya? I hope he told him that I've already moved on after he called off the wedding. At pumunta sa States para mag-soul searching daw. Alam mo, Sisi, minsan kailangan mo ng oras to clear our mind. Pero kilala ko yun si Bruce. Hindi ka naman matitiis, babalikan ka nun. Katulad mo kay Izel. Teka nga, tell me, nag-soul searching ka rin ba kanina kaya ka na-late sa wedding? Saan ka ba kasi talaga nagpunta? Sabihin na lang natin na naligaw ako. Buti na lang, naisip ko agad na mali pala yung ruta na dinadaanan ko. Kung hindi, baka nasa impyerno na ako ngayon. Mabuti naman kung ganon. Akala ko kung saan ka na napunta eh. Tara na nga, punta. Let's get some more drinks. Thank you. Thank you. Funny little boy. Saya-saya mo na ngayon, ha? Kanina lang, paiyak-iyak ka pa kasi ang akala mo, runaway group si Sir Victor. What's a little suspense ulit? Hindi man nakarating sa oras ng kasal namin ang asawa ko. Ang importante, dumating pa rin siya. Eh, alam mo naman ba kung saan siya nanggaling? Hindi. But I will find out later. So, paano? Are you gonna ask him? Kukumprantahin mo ba siya? Of course not. Do you think meron akong masusqueeze out na sagot kay Victor if I ask him directly? So, sino yung tatanungin? Sino pa ba? Sino ba ang kasama niya papunta ng kasal? Di ba ang driver niya? Sa totoong buhay pa? How's my beautiful wife? Rambang. Kanina pa kita gusto masolo. This is our first night. Mrs. Grison. Why? Why are you so quiet? May problema ba? Zel. Victor, can I trust you? Bakit pa naman natanong yan? Just answer me. Napagkakatiwalaan ba kita? Of course! Asawa mo ko. Why? If so, then tell me. Where were you before our wedding?
Bakit hindi ka kagad nakapunta sa kasal? Yung driver kasi, naligaw papunta sa venue. Bakit? Really? Yes. Di ba nakapunta na tayo dun sa venue? Victor, naligaw ka ba? O pumunta ka kay Dolores bago sa kasal natin? Answer me, Victor. Dumaan ka ba kay Dolores bago ka nagpunta sa kasal natin? How could you do this to me? Victor, hours before our wedding, dadaan ka pa kay Dolores? Why? I'm sorry. Mali yung naisip ko. I'm sorry. Please, sabihin mo lang sa akin kung anong gawin ko para mapatawad mo ako. Please. Please tell me. Gagawin ko lahat. Tell me, Isel. I'm sorry. Wala kang kailangang gawin para bumawi sa akin. Victor, ayoko na lang maulito. Promise. That would be the last time na pupunta ako sa Dolores. I swear. Thank you. Victor, I want to focus our union on trust. Gusto kong pagkatiwalaan ka the same way na mapagkakatiwalaan mo ko. Yun hindi yung gusto kong mangyari. Right now, naghahanap na kami ng lupa sa Laguna para pagtayuan ng panibagong resorts. Now, if you're going to buy my shares for 50 million pesos, makukontrol mo na ang 30% ng resorts. Honey, that's a very good investment. That's why I convinced Franco kung pwedeng sa'yo muna yan i-offer kesa sa iba. For your information, maraming gustong kumuha ng shares ko sa kumpanya. At kung babagal-bagal ka, mapupunta to sa iba. So I suggest, honey, that you sign the contract now. Otherwise, mabilis mawawala ang opportunity na yan. I think about this first. First time ko papasok sa ganitong business. Kaya kailangan ko muna pag-aralan mabuti. Honey, I'll guide you. All my life, I've practically worked on this resort. I'll take care of you. I know. Pero kailangan ko muna i-consult kay Mama. Sige, Franco, mag-usap tayo ulit. Honey, lahat ba ng desisyon kailangan i-consult pa sa Mama? Hindi ba sapat yung advice ko bilang asawa mo? Kundi lang kita asawa eh. Sige, tatawagan ko yung banker ko para ipaready na yung cheque. Wow. Welcome to Placido Resorts Incorporated. Okay. Mr. Victor, please. Thank you, Franco. Mabuti naman, di ka na nagpapa-apekto kay Victor gaya ng dati. Imelda, tanggap ko na talaga na wala kami ni Victor. Kailangan ko talagang tanggapin yon. Final answer na ba yan? Baka mamaya mag-iba na naman ang ihip ng hangin. Hindi, buo na talaga ang loob ko. Napapagod na ako, 7 taon ako naghihirap. Buo na talaga yung loob ko na kalimutan ko si Victor. Okay yan, Mars. Buti naman, titigil mo na paghabol kay Victor. Ibig sabihin ba nito, titigil mo na rin pagbawi mo kay Elisa? May choice pa ako. Wala naman, di ba? Gusto ko lang sana makausap si Elisa para sabihin ko sa kanya yung tunay na dahilan ko bakit ko siya iniwan. Gusto kong malaman niya na napilitan lang talaga ako na iwan siya. At kung mababalik ko lang yung panahon, hindi ko siya iiwan kahit anong pilit pa sa akin ni Victor. Investment is sealed, Franco. Makakabayad na rin tayo ng utang sa bangko. Alam mo namang interest pa lang ng utang natin ang cover ng kontrata, di ba? I know that. Pero alam mo,
hindi natatapos sa bahay na ito ang panghihimasok ko sa buhay ni Victor. Now that I've entered his home, next stop is his office. We will make him our cash cow. Maubusan na siya ng pera. Wag lang ako. Well, at least alam mo na ang gagawin mo. Wala na akong problema. Anyway, I have to go. Okay. Take care. Elisa? Anong ginagawa mo dyan? Nakikinig ka sa usapan namin, no? Po? Nakikinig ka ba sa usapan ng matatanda? Halika nga dito. Bilis! Nakikinig ka ba sa pinag-uusapan namin? Anong narinig mo? Anong narinig mo? Sumagot ka! Isel, careful. Wala po. Kakalitin ko lang po. Hindi ba dapat nasa school ka na ngayon? Ano bang ginagawa mo pa dito? Itatanong ko lang po kung kayo po maghatid sa akin sa school. Hindi, busy ako. May meeting ako. Kay Pedro ka magpahatid. Pedro! Pedro! Ma'am? Ikaw na nga maghatid dito sa batang to. Ikaw na rin ang sumundo mamaya, ha? Sige po, ma'am. Sige na, pumasok ka na. Emilia! Halika, tuloy. Ano, take a seat. Ano, kumusta ka na? I'm doing well. And you? Eto, back to work. Pagkatapos ko maikasal ang anak kong si Victor. Eh, bakit wala ka pa pala ng wedding? I was expecting you there. It's a long story na alam kong hindi ka matutuwa kapag narinig mo. Bakit naman? Let's just say, hindi ko gustong makita ang bride ng anak mo. Si Izel? But why? Malaki ang utang ng pamilya Placido sa akin. At ng oras na ng singilan, hindi na nila ako kilala. Pero mayaman ang pamilya ni Izel. Hindi ko makita kung bakit tinakasan nila ang utang nila sa... Noon yun. Hindi na ngayon. Lubog ang business nila sa utang. Hindi mo ba alam? Marunong na magbihis si Izel. Kaya nagmumukha lang siyang mayaman. Dolores, Wala si Dolores dyan. nasa kaya siya? Ayayin ko sana siya magsine. Kung makasingit ka sa date niya. Tinong date. Sino pa? Si Elisa. Di ba sabi ko wag na po kayo pupunta dito? Kuya, pasensya na po kayo kung nakukulitan kayo sa akin. Gusto ko sana siyang makasama kahit saglit lang po. May nawawalang 10 million sa kumpanya, Izel. Ngayon, since you're one of the signatories of this company, can you explain to me kung saan napunta yung perang yun? Gusto lang namin ipaalam sa'yo na nagpaplano kaming mag-picnic. Saan tayo? Doon sa paboritong park ng nanay nyo. Maganda ang picnic doon! Ano yung picnic na narinig ko?